Hello guys, syempre good morning muna rito at good evening dyan. Ito, kape muna tayo at kakagising lang natin at ang sarap na naman ang ating tulog. What the heck talaga. Okay guys, ito tingnan, pag-usapan natin. Ayan, nasa background ko si Inday Sayad, ano? O mga didilis, aba-aba, kita nyo ba yung eye bag ni Inday Sayad kung gaano nakalaki? Sapagkat si Inday Sayad ay hindi na makapagtutulog sa sobrang katangahan at kabubuhan. Bakit ka mo, no? Siyempre, umiral na naman ang mga kabubuhan ng mga ito. Isipin mo ngayon. Ilang 2 days ago na yata nakakaraan, ano? Sinabi nito si Inday Sayad na wala daw siyang kinalaman. Hindi raw siya naabisuhan at wala siyang kaalam-alam sa move nitong sila Attorney Turon, itong mga abogado sila Kapitan Vic Rodriguez at yung mga iba pang abogado na mga bobo na naghain sa Supreme Court ng petition. Petition for certiorari at para maglabas ng TRO sa impeachment ni Sayad. Bagamat ako hindi naniniwala, sino ba naman tanga? Siguro naman tanga mga bobo mga ito, pero to the point na sobrang kabobohan na sila ay pupunta sa Supreme Court nang walang kaalam-alam si Sayad at hindi man lang nag-abiso at hindi man lang nagpaalam, malaking kalokohan yon. So itong si Sayad, gumagawa na lang ng palusot, ng paraan para kapag hindi inayunan ng Supreme Court, sasabihin niya, sinabi na nga niya, di palalabasin talaga niya na, yan, kasi wala akong alam. Hindi ko alam ang mga pangyayari. Ang problema kay Inday Sayad, ang bobo, babackfire naman yan. Bagamat ang mga tao, sino ba namang maniniwala na wala kang alam, tatanga-tanga ka naman. No? Ang katotohanan, ang isa pa magiging problema nila rito, ang sasabihin ng Supreme Court, wala sa rules of court yan. Isipin mo, na gumagawa kayo ng petisyon, nire-represent ninyo ang isang tao na hindi naman kayo otorisado. Sapagkat maliwanag na nang sabihin ni Inday Sayad na wala siyang alam, di maliwanag, hindi authorized, unauthorized at illegal ang ginawa nitong mga bobong mga abogadong ito. Isipin mo, inirepresenta nila ang isang tao, ang isang kaso ng isang tao na wala naman silang kinalaman at hindi sila pinahintulutan na magrepresenta sa kanya. O di ba ka? Hindi naman pwedeng sabihin, hindi, people of the Philippines ito. At kami ang representante ng people of the Philippines. Motu proprio, what the heck? May particular na taong involved tapos hindi kayo pinayagan tapos magsasampa kayo sa Supreme Court ng TRO. Kung yung may katawan nga hindi humihingi ng TRO, kayo humihingi ng TRO na hindi naman kayo pinahintulutan ng may katawan na may sayad. O di ba ganun lang kasimple ang logic? Kaya sabi ko, babackfire ito kay Sayad, no? In short, guys, sigurado na tayo na hindi ito magkakaigi at hindi hindi magre-release ng TRO ang Supreme Court sa napakaraming dahilan, ano? Una, alam naman natin na sumunod ang Kongreso sa procedures na gustong mangyari ng Supreme Court, na sa procedures na inilatag ng Supreme Court, sumunod ang Kongreso. Ang pangalawa nga ay ito. Ang representanting yun, ang petisyon na yun ay hindi pinayagan nung mismong may katawan. Nung mismong may sayad. So, anong tawag nito? Di mukhang tanga lang. Parang tanga lang tong mga, mga abogadong ito. Kaya siguro hindi nagre-represent yung 16 na abogado ni Inday Sayad. Kasi nga, bakit nga naman, no? Tsaka ang isa pa, hindi naman mga ito abogado ni Inday Sayad. Isipin mo, kusang loob daw nila. Tapos, itinatanggi ngayon nung may katawan, itinatanggi ngayon nung may sayad. At sabi nung may sayad, hindi, wala akong alam dyan. At hindi ako nakonsulta sa bagay na yan. From that point, agoy, dismiss na agad yan.
Sasabihin ng Supreme Court, "Eh, teka, hindi niyo nga kinonsulta, wala ngang alam pala dito yung may katawan, eh. Nagpipetisyon kayo tapos, yung mismong, nakademanda o yung mismong may kaso walang alam." Anong klase kayo? So, ewan ko ba kung basta nadikit sa didilis, bobo na, eh, 'no? Ang dami kong naririnig na ah, mga expert na constitutional expert, law experts natin, mga luminaries na natatawa na lang sa aksyon na ito ng mga nitong grupo nila nila Turon, nila Kapitan Vic Rodriguez. Sino ba naman hindi matatawa, tatanga-tanga ang putik, 'di ba? Mukhang tanga lang ang pinaggagawa. At si Inday Sayad sabay banat ng, "Hindi, wala talaga akong alam diyan." Pero hindi naman nakakapagtaka kay Inday Sayad yung bakit kailan ba ito nagkaroon ng alam. Lagi naman 'tong walang alam, eh. Kung may alam man ito, sablay pa. Katulad halimbawa ng bisikleta na nilalagyan ng gasolina. Ay, may tama naman, nilalagyan naman ng langis yung gasolina, yung kadena nga lang. At ito ay nakakapagpabagsak ng ekonomiya dahil malaki ang konsumo nito sa ating, langis, 50% of our consumption for oil, might be by the use of oil sa mga kadena ng bisikleta. Yun ang analysis ni Inday Sayad. Alam mo naman ito, malalim ang analytical thinking nito ni Sayad, 'no? Hindi mo matarok, 'pag normal na tao ka, hindi mo talaga matatarok. Pero kung ikaw ay isang siraulo, abnormal at, may sayad, malamang-lamang magkakaintindihan kayo ni Sayad. Isipin mo, yung bike, wag daw munang wag kayong magbike, kasi bawas ng enerhiya. Tapos pati carpooling, masama daw kasi malakas daw sa langis. Ibang klase talaga si Sayad, ang putik na yan. So yun lang. So abangan natin, kayong mga bobong mga abogadong didilis, tinatanggi kayo ni Sayad. Inilaglag kayo. Gawa daw kayo ng gawa ng sarili niyong hakbang na wala siyang alam. Sino ba naman maniniwalang wala kang alam na hinayupang ang Sayad ka? Ang bobo mo lang talaga, di ba? So yun lang. Ang bobo putik na yan. Sa mga bobong didilis dyan, ayan, puyat na si Sayad din nyo. Ang laki na ng eyebag, di na makatulog. Payuhan nyo, matulog naman, aba. What the heck? Sa mga bobong didilis dyan at may Sayad na nyo, ang tatay nyo ay karton. Ang tatay nyo ay preso. Manatili kayo mga bobo at may Sayad sapagkat ang may Sayad ay laging high blood. Bye.